So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-review natin ngayong 2025 isang napakalakas na smartphone hanggang ngayon, at ito ang iPhone 11 Pro Max. Maganda pa kaya itong i-purchase, lalo-lalo na bumagsak na ang kanyang price sa GH. Tara mga ka-J-Vlog, check natin! So yun, shoutout sa mga nakanood ng mga price update natin sa GH. At alam nyo naman siguro na murang-mura na lang po ang iPhone 11 Pro Max. Pero saan ba mo tayo bibili ng mga legit iPhones? Wala na iba kundi sa nire-recommend nating shop. Unang-una kay Ate Annette sa ZNB Cellphone Accessories, Stall X604. Napakamura na lang po ng 11 Pro Max doon for as low as 18.5 ata ay makakabili na kayo ng 11 Pro Max. Sabili ko kasi ito ng 18K unit lang. Kaya yun, meron naman kayo option na ganun ang kunin nyo. So sabihin natin yung range natin kay Ate Annette ng iPhone 11 Pro Max, 256 gigabytes, isa sa 18 to 19,000 pesos. Siyempre, may isa pa tayong go-to shop, ang CMB Gadgets, to LX807, second floor Green, San Juan City. I think magka-price lang naman si Ate Met at si Ate Annette. So when it comes sa inquiries, pwede nyong i-check yung ating description box. Yung link ng kanilang FB page, yung meron pong blue check or verified by Meta, nandyan lang po sa baba. Sabihin nyo lang napanood nyo kay J-Vlog ay matik, bibigyan pa kayong discount ng shop niya. Sabihin nyo galing kayo sa review ni J-Vlog ng 11 Pro Max. Matik, magagaroon pa kayo ng magandang deal. Okay? Usapang 12, yun nga, nag-decide tayong i-review at i-purchase ang 11 Pro Max ngayon kasi maraming nagkaka-interest ngayon sa mga Pro Max version, including the iPhone 12 Pro Max, 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, kasi grabe lahat sila bumagsak yung presyo ngayong second quarter ng 2025, including the iPhone 11 Pro Max. Biruin mo lumabas ng 2019. So ano na siya? 6 years. Itong iPhone 11 Pro Max. At ang 64 gigabytes that time, isa sa 75,000 pesos. 80 plus thousand yung 80K yung 256 gigabytes. So grabe, very expensive siya noong 2019. Pero after 6 years, na-update pa rin, nagagamit pa rin natin kung paano nyo rin siya binili or bibilin noong 2019. Nasa 18 to 19,000 pesos na siya. So napakamura na lang. Kaya sa mga consumers dyan na pinapangarap lang dati ang 11 Pro Max, makakamit nyo na lang po to sa murang halaga na lang. So, yun nga, usapang specifications tayo sa iPhone 11 Pro Max. So, si iPhone 11 Pro Max, ang pinakahuling iPhone na merong 6.5 inches, Super Retina XDR OLED display. Kasi, nag-transition po sila sa 6.7 inches noong year 2020. That's the pandemic era. So, yun nga, napakaganda ng display ng iPhone 11 Pro Max. Yung pinakamalaki, of course, sa iPhone 11 series at pinakamalaking battery. Pero ang battery lang nito, nasa 3,000 plus lang to, di ba? Mm-hmm. Nasa 3,000 plus mAh lang compare sa mga iPhones ngayon na Pro Max, nasa 4,000 plus na. Pero hindi naman mini na pangit ang battery ng 11 Pro Max. Again, this is the top of the line 11 series. Ito ang pinakamakunat na battery sa 11 series. Again, sa atin namang ngayon, paggamit ngayong 2025, nagdedepende yung battery performance ng iPhones nyo kung paano nyo siya gamitin. For example, pag gaming talaga, matic few hours lang tatagal ng 11 Pro Max nyo. Asahan nyo na yan. Even naman yung mga iPhones ngayon, few hours lang tatagal nila pagdating sa gaming. Straight gaming yan Pero pag casual things, matagal nyo pa rin naman magagamit itong iPhone 11 Pro Max. Siguro mga isang araw din naman, depende ulit sa paggamit nyo. At ang maganda dito sa 11 Pro Max, yung chipset niya ay super duper optimized. Napakalakas pa rin ngayon 2025 after 6 years. Biruin mo, meron siya Apple A13 Bionic chip with triple rear camera system. So updated pa to sa iOS 18 at malakas pa yung chance na ma-update to sa iOS 19. May rumors tayo na hanggang iOS 19 na lang to, pero again, kung hanggang iOS 19 na lang ang iPhone 11 Pro Max, hindi naman meaning doon useless na siya. So for example, iOS 19 na lang siya, yung mga apps ay masosupport pa ng ilang taon yung iOS 19, kaya matagal nyo pa magagamit matik ang iPhone 11 Pro Max. At ang maganda dito sa iPhone 11 Pro Max is yung kanyang camera nga. So this is the first ever iPhone to have the triple rear camera system. So 12 megapixel main,
12 megapixel telephoto at 12 megapixel ultra-wide camera. So ito po yung 11 series ang nag-introduce ng ultra-wide camera, yung merong 0.5, 0.5. Ayan, yung merong 0.5. At yun nga, meron siyang support sa 4K video recording sa rear at sa front-facing camera. So meron siyang 12 megapixel front-facing camera at 4K video recording ang kanyang support. At when it comes sa quality or form factor, matte glass siya. Ito rin yung unang iPhone na merong matte glass. Kasi sa XS Max, ano siya, glossy glass, diba? Matte glass pero curve edge, stainless steel po yan. Very slick pa rin ang design ng iPhone 11 Pro Max. Ayan, no? At tignan nyo naman yung mga units dun sa nire-recommend nating shop. Napakakinis mga ka-J-Vlog. Kaya napakagandang bumili ng iPhone dyan sa mga go-to shop natin sa Green Hills. So ito yung iPhone 11 Pro Max sila. Build quality, syempre, Amatic, napaka-slick pa rin ng iPhone 11 Pro Max. Very premium itong device na to. Kaya pag gagamitin nyo to outdoor, makakakuha pa rin to ng attention ng mga consumers na naka-iPhone ka. Again, hindi naman kasi porkit naka-iPhone, ang stereotype ng mga ibang consumers, pang mayaman lang yan, pang flex-flex mo lang yan. Hindi eh. Ako, ang tagal ko ng iPhone user since 2012 naka-iPhone na ako. iPhone 5 pa nga gamit ko. Hindi lang statement ang naka-iPhone. Ang binabayaran mo rin sa iPhone or bakit mo siya binibili is yung kanyang yung ecosystem, yung Apple ecosystem. Let's face it, ang pinakamaganda talagang software ngayon na mga gamit natin is iOS. Android, yes, maganda talaga Android din. Ako, both user ako ng Android tsaka iOS. Maganda rin naman ng Android, depende sa manufacturer na gagamitin mo. Ako, pinaka-go-to ko sa Android na software is One UI ng Samsung kasi very secured like the Samsung Knox. Pero when it comes talaga sa pagiging optimized ng iPhone, nandyan yung optimization niya sa chipset, sa camera, nag-i-integrate talaga as once doon sa software. Kaya napakaganda. Kaya ilang taon na itong smartphone na to, napakabilis pa rin ng iPhone 11 Pro Max. So take for example, ang kasabay niya ring device ng year 2019 is the Samsung Galaxy S10 and S10 Plus. Nawala na pong update yan. Pero ngayon, syempre, si Samsung nagle-level up na rin when it comes sa software update. Pero, yun nga, kung i-compare mo siya sa kasabayan niya, napakalayo na po ng kanilang difference ngayon. Ito ay updated pa rin. Although, the Samsung is useful pa rin, pero mas, when it comes sa longevity, panalong-panalo talaga ang iPhone. So, check natin yung nabili nating iPhone 11 Pro Max sa trusted seller natin sa Green Hills. So, tingnan nyo naman kung gaano kakinis pa rin yung 11 Pro Max na to mga ka-J-Vlog. Ayan, no? Diba? So, walang ganong scratches even dito sa frame. Kaya kung gusto nyo makakuha ng napagandang condition na iPhones, dyan tayo sa ZMB at sa CMB Gadgets. So, ito, meron lang konti dyan. Expect nyo na to for a second hand na meron talaga mga scratches. Pero hindi naman yan nakaka-affect sa performance ng device. Cosmetic lang yan. Pwede nyo lagyan ng case. Oo nga, bumili ako ng 14 Plus. May untog eh. Diba? Merong gas-gas. Nakuha natin ng magandang deal. Napakabilis ng iPhone na yon. So again, ang pinaka-importante pa rin, walang basag, walang crack. Yun pa rin naman, malalagyan nyo pa rin naman ng case itong device nito. So ito yung triple rear camera system niya. So dito na-introduce yung first ever triple rear camera system. Naalala ko ng 2019, no? Basta makita na iPhone mo, 3 yung mata. Ay, flexing yan. Pero again, hindi lang naman pang flex ang iPhone eh. Ang iPhone kasi, syempre, binabayaran nyo rin dito is yung yung napaka-convenient na iOS. So, ayan yung kanyang triple rear camera system. Matte glass, mas prefer ko yung matte glass din na design compare sa kanyang predecessor sa iPhone XS Max na glossy glass. Stainless steel po ito, na glossy rin. So, sa right side, yan dito yung kanyang SIM tray at yung power button. Sa taas naman, wala tayong makikita. Sa left side is yung ring and silent toggle at yung volume rocker. Sa baba naman ng smartphone, yung microphone, lightning port, and yung speaker grills. At syempre, si iPhone 11 Pro Max ay merong 6.5 inches. Super Retina XDR OLED display. Ayan, napakaganda ng display niya ito. Naka iOS 18 na rin itong iPhone 11 Pro Max natin.
Explore natin yung camera niya at later sa ating video ay magbibigay naman ako ng photo samples nito. So meron tayong 1x 0.5, ayan yung very popular na 0.5. 2 times zoom hanggang 10 times po tayo sa video. Meron tayong portrait mode for background blur and of course panorama. Sa video naman, syempre support niyang 4K video recording up to 60 FPS and even the ultra-wide camera ay support din ng 4K. Pwede rin tayo mag-zoom ng 4K up to 6 times po tayo. Slow motion is up to 240 FPS and meron tayong time-lapse or time-lapse. Sa front-facing camera, pwede rin natin gamitin yung time-lapse. Slow motion. Video rin is 4K sa front. Photo, portrait, and panorama sa rear lang, hindi sa front. So, yun lang mga ka-J-Vlog. Very basic lang at syempre, pakita ko sa inyo yung battery na nabili nating iPhone. 87. So, again mga ka-J-Vlog, pag bibili kayo ng mga ganitong edad na smartphone, expect nyo na 80 plus na. Huwag na kayo maghanap ng 100. Pag maghanap kayo ng 100, expect nyo palit na battery non or boosted. At again, ano naman natin, ni-recommend nating shop, meron pwede naman natin pa Trio Tools para mapatunay kung 100 legit yung battery. Pero again, very rare na lang, 100% nito. Kaya again, tingnan nyo sa Trio Tools. Pag ang Trio Tools yan 100 tapos walang cycle count or 1, ibig sabihin yan palit ang battery niyan. So si Ate Mayet, parati naman tayong ginaguide about dyan sa mga palit battery. Pag ganito ang battery niyan, 85, 88, napakataas na po niyan sa iPhone 11 Pro Max. I-grab nyo na yan. 81, bumili ako ng iPhone 11, 81% battery health noong 2023. Hanggang ngayon, alive and kicking pa rin, nasa 71% battery health, napakaganda pa rin ang performance. Hindi naman kasi meaning pag 79 na, papalitan nyo na agad yung battery. Hindi. At tingnan nyo muna yung performance, kung nagloloko na ba siya, that's the time, napalitan nyo na yung battery. So, kung makahanap kayo ng battery percent ng 11 Pro Max na 84 to 89, mataas po yan mga ka-J-Vlog. So video sample, front-facing camera of the iPhone 11 Pro Max. So pinamax sa resolution is 4K res, 60 FPS. Pero ang gamit natin is Full HD 1080p at 60 FPS. Malinaw rin naman na mapoprovide na front-facing camera ng iPhone 11 Pro Max. Ayan, no? Yes, yan. O, diba? Malinaw din. Okay na okay. Kasi ito rin yung go-to na na vlogging tool ko nung year 2020 nung pandemic. Talagang makakapagbigay ito ng magandang front-facing camera quality sa isang smartphone noong year 2019-2020. Pero tingnan nyo ngayon 2025, grabe, ganda pa rin ang performance ng video camera nitong smartphone na to. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main question, Lods. Sulit bang i-purchase ang iPhone 11 Pro Max? Ito na ba i-go to ko ngayong 2025? So the quick answer dyan mga ka-J-Vlog, definitely sulit pa tong smartphone na to. Even though 4G connectivity lang siya, meron pa rin naman siyang factor na i-consider nyo kung bakit siya maganda. Unang-una, camera. Sa mga naghahanap ng isang smartphone na solid ang camera performance, magandang i-recommend ang iPhone 11 Pro Max. Again, meron po siyang triple rear camera system with 4K video recording support at sa front-facing camera is 4K video recording din. Yun yung isang i-consider nyo dito sa iPhone 11 Pro Max. Napakaganda ng camera. Second is of course yung longevity. So, pag bibili nyo to for a price tag na 18 to 19,000 pesos, matik magagamit nyo pa rin ng pangmatagalan nitong smartphone na to. Susunod dyan is yung software or the iOS. Marami rin gusto maka-experience ng iOS. Subukan nyo na dahil matik may enjoy nyo ang paggamit ng iOS device. Very user-friendly ang iOS.
napakagandang gamitin ng Apple ecosystem. Pag lahat ng product mo ay Apple, sobrang dali nung trabaho mo or yung productivity mo is magi-increase pa. May tinatawag silang continuity, yun yung pinakagusto ko sa Apple, yung continuity nila. The best yan for me. Although, meron din ganyan ng Android, Huawei Share, Samsung may ganyan din. Pero mas prefer ko pa rin all the way ang continuity ng Apple. Next, of course, the chipset. The chipset is still powerful, kaya pa rin makipagsabayan yan kaya pa rin makipagsabayan yan sa mga 5G mid-range smartphone. Nakapresyo niya ngayon 2025. Yan ang maganda sa iPhone. 6 years na siya, future-proof, processor, okay na okay pa rin for gaming. Nakapaglaro na ako ng several games dito, pero stay tuned. Lalaruin natin to sa WoW at solo leveling dahil yan yung gustong-gusto nyong i-test natin sa dalawang games na yan. I-upload natin ang performance ng iPhone 11 Pro Max dyan. Again, iPhone 11 Pro Max is pwede po yan for gaming, yung processor. Pero expect nyo battery, hindi po ganun kaganda ang battery ng iPhone 11 Pro Max sa gaming. Kaya yun, parati ko sinasabi to, yung processor, okay for gaming, hihilahin lang kayo sa battery, pero again, at least mabibreak kayo sa gaming, di ba? For example, 3 to 4 hours, break muna kayo, charge nyo, tapos continue nyo na lang. Huwag nyo straight. Siyempre, pangit din yung nag-straight ka ng gaming. Mas magandang nagbe-break din kayo from time to time. So again, kung interested kayo bumili ng iPhone 11 Pro Max, doon lang tayo sa nire-recommend nating shop, ang CMB Gadgets and ZMB Cellphone Accessories. Sabihin nyo lang, napanood nyo kay J-Vlog, matik, bibigyan pa kayo ng discount ng shop na yan. Click nyo na po yung link sa description box at mag-inquire na kayo doon sa may blue check or verified.